Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Bible Evangelism. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng Kalibanagan, ni Banal na Santa Maria, ay ating pong ibahagi sa inyo sa linggo ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo upang maiwasan ang pagkakasala o maling mga gawa. Ngayon ay ating pong babasahin sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan Kabanata 12, talatang 4 na po. Ito po ang mensahe. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 2, talatang 5 hanggang 8. Ito po ang mensahe. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo mo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang magpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Dapat ang puwat matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilika ng pagkakababagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma Kabanata 6, talatang 8. Ito, ang galabing siya, ito po ang mensahe. Kayo'y pinalaya na sa kasalanan at ngayo'y mga libin na ng katuwiran. Nagsasalita ako sa karaniwang para madali niyo maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasama ang palala ng palala. Ngayon maienda ninyo ang inyong sarili sa katuwiran sa ikapagiging banal ninyo. Pagpatuloy po natin kay Apostol Tito Kabanata 1, talatang 1 hanggang 2, ito po ang mensahe. Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa kagawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangan silang maunawain, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Pagpatuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 2, talatang 21, ito po ang mensahe. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat ng sikrito ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Iyon po ay ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. At mula sa dito sa ating pagbabahagi ng Mabuting Balita sa The Bible Evangelization ng ating pag-ibang. Ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at din po sa ating banal na Santa Maria. Ngayon po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po sa tema na manampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo upang maiwasan ang pagkakasala o maling mga gawa. Ngayon po ay nais pong ibabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng malaking pananampalataya sa kanyang bugtong na anak. O pananampalataya sa kanya, magkaroon tayo ng pananampalataya sa kanya mula doon sa kanyang bugtong na anak. O sa Panginoon sa Kristo, sapagkat siya ay itinalaga para tayo ay palayain mula sa kamay ng mga demonyo at tayo ay patawarin sa parusa na ating dapat na tatabuhin sa ating pagkakamali. Tayo ay gagabayan niya. Siya ay tanglaw natin upang hindi tayo mamuhay sa kadiliman. Ngayon, tayo ay dapat ay magkaroon ng malaking pananampalataya at sundin natin yung kanyang kalooban o yung ipinahayag ng Panginoon sa Kristo dito sa Mabuting Balita. Kinakailangan ay ating isa sa buhay ito. At tayo ay mamuhay sa
matuwid na pamumuhay na ikapagiging banal natin. Ganyan ang dapat na gawin natin. Tayo ay mamuhay ng matuwid at mamuhay tayo ng banal. Yung ating iwaksin na natin yung ating maruming pamumuhay o naging masamang pagkatao na kung paano namuhay ang mga tao noon na ikinabubuhay pa ng mga tao ngayon. O pila sa ating mga henerasyon na yung mga hindi pa nananampalataya na namumuhay pa mula doon sa dating pamumuhay at sa ating mga naging mga nasa bago ng panahon na namuhay na o naaliwanagan na at nananampalataya na bilang mga Kristiyano ay tayo ay magkaroon ng maigting na pagsasabuhay ng mabuting balita upang hindi tayo makagawa ng pagkakamali o pagkakasala pa muli na kung saan ay dapat ay isasagawa natin ito at hindi basta lamang pakinggan. Dahil kung pakinggan lamang natin ito, tayo ay magiging mahina sa anumang uri ng mga tukso, uri ng kasamaan na hihikayat sa atin para tayo ay gumawa ng mali, gumawa ng pagkakasala, kagaya ng iba't ibang mga tukso sa material na bagay, yung tukso na ikaw ay sa pera, bagay, kapangyarihan, kung ano-ano mga tukso na nabubulit sa atin sa kasama. May iwasan natin yan kung gagawin natin ang mabuting balita. Kaya nga mabuti ang gagawin mo, hindi ka naman gagawa ng basta. Pero hindi basta ganun yun. Kung tayo ay gagawa ng mabuti na may pananampalataya sa Panginoon Diyos mula dito sa mabuting balita, ito ay makapangyarihan na tayo ay hindi na hikayat sa kasamaan. At tayo gagabay ng Panginoon Kristo upang tayo ay hindi mamuhay sa kadiliman. Sa pagtupad natin ito, kakapin natin siyempre ang Panginoon. At madali natin magawa ito sa pamamagitan ng ating pagtupad. Kaya nga tayo ay binumold ng ating banal na Panginoon Kristo na matuto tayo magtiis kung paano tayo mamumuhay para matupad natin yung kalooban ng Panginoon Diyos. Pagmamahal tayo ay maging mahinahon, ganyan tayo dapat na tayo ay maging matiisin. So napakarami kung how our behavior mold by Jesus Christ o turo sa atin ng Panginoon Kristo to abide para masunod natin ang kalooban ng Panginoon Diyos, maiwasan natin ang pagkakamali. So kumbaga man, hindi ka lang parang bata na tinuturuan na maging matuwid ang pamumuhay. Of course, yung tayo mga matatanda na kaya nga tayo ay minubod mula pa bata at kahit matanda na tayo ay yung mga baluktot nating kaisipan ay maitutuwid ng mga aral na ito na tayo ay binabago ng Panginoon Diyos yung ating perspective in life na tayo ay walang pananampalataya kahit ano gagawin. Ngayon ay sa pamamagitan nito ay madali nating matutupad ng kalooban ng Diyos from the mold of our behavior, heart and mind. So ganyan tayo minumod ng Panginoon kung paano tayo mamumuhay na may pagmamahal na kinakailangan tayo ay mabait, tayo ay hindi masyadong hindi tayo iba't ibang mga gabay kung how yung gabay ng pag-ibig doon pa lamang napakarami ng mga enumerated kung paano tayo makapamumuhay to mold ourselves na may pagmamahal sa kapwa. And that thing, hindi tayo gagawa ng masama kung tayo may pagmamahal sa ating kapwa-tao. That's the simple thing na buod ng pagtarima ng mabuti laban sa masama. So, the simple na behavior na kung paano tayo makatutupad ng kalooban ng Panginoon Diyos at makagagawa tayo ng mabuti. So, paano tayo makapagmamahal? May gabay dyan. Kailangan ikaw ay ganito, hindi ganyan. Yan, dyan na tayo minamold ng ating Panginoon. So we did that, may iwasan natin ang pagawa. Yung pagtupad natin, yung pagsunod natin sa kapamahalaan, yung mga pamahalaan yan, magagawa natin yung masusunod natin ito sapagkat kung tayo ay sumusunod sa Panginoon Diyos. Sapagkat marami ang nakalalabag ng pamahalaan kasi hindi sila nagagabay ng Panginoon Diyos. So hindi sila matibay doon sa napagkakamalian nila yung pagtupad sa kapamahalaan, kaya napaparusahan, nakukulong. So kung tayo ay
mamumuhay ay sa mabuting balita, banal ang ating pamumuhay, spiritual. So, yung pamalamadali natin masusunod yan, at syempre ang kalooban ng Panginoon Diyos, mula doon sa pag-mold niya sa ating, ng ating puso at isipan, ng ating behavior. So, kaya ang kailangan ay tayo ay manampalataya at para maisabuhay natin at yung unawain natin yung paggabay ng mabuting balita para ma-mold yung ating puso at isipan. Yan, to overcome all those lahat ng mga tukso, kasamaan na nasa paligid natin para hindi tayo magkaroon. At at the same time, ay gagabayan tayo ng present na kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos aside from the pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil nga, kapag sinusunod mo ito, ikaw ay nagagabayan ng kapangyarihan ng Panginoon. Pwede rin tayong mamili. At kaya tayo ay iwasan natin. Kaya nais naman ng Panginoon Diyos na tayo pagsikapan natin na tayo makapamuhay ng matuwid, mabuti, wala dito sa mabuting balita. Maiwasan natin yung magkakamali o mali tayo bumalik sa maling pamumuhay o sa ilalim ng kapangyarihan ng mga. So, yan. At kaya kailangan ay tularan natin ang ginawa ng Panginoon sa Kristo na kahit ipako ka pa sa krus, hindi ka gagawa ng mali. Hindi ka mawawala ng pananampalataya sa Panginoon. At pagdating sa pamumuhay para lamang na ito, kung tayo mananampalataya at bibigyan natin ng buhay sa Panginoon, Diyos, sabi nga niya, isandaan iba yung babalik sa atin na lahat ng mga bagay. Ngayon ay doon hanggang sa buhay na walang hanggan. So ngayon ay muli, sana ay nagabayan naman kayo ng mabuting balita sa inyong spiritual na bumuhay at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa ating sa kaligtasang spiritual. At muli, tayo ay nananampalataya ng paggabay ng ating banal na Santa Maria, paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo. Ay patuloy na gabayan ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay maliwanagan at isabuhay nyo ang mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan. At doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa. Maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at unawain natin yung ating mga reliyon. At maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan, hidwaan na umi sa karasan, digmaan. Bagpos makagabay tayo ng pag-uunawaan at mabuting pagkakaisa, kapayapaan mula sa mga pamilya, komunidad, bansa at nagkakaisa. At doon naman sa CBCP and Vatican Church, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at kayo ay patuloy niyo pagpupulurin niyo sa katauhan mula bansang Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, patuloy natin inaasahan ang paggabay sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, mula sa pagsugo at paggabay ng Banal na Santa Maria, pagkakarisyon. At kayo ay maliwanagan. Tayo gabayan ng kanyang kaliwanagan sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kayo maliwanagan ng Banal na Santa Maria at ng mabuting balita at kayo ay mabuklod sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At doon sa mga kapamalaan, kayo ay pagliwanagan ng mabuting balita at ng Banal na Santa Maria at isabuhay at kayo mamahala ng mabuti, matuwid. Tugunin niyo yung karapatang matao at magpairal kayo ng patas ng justisya. Sa gayon ay tatamasahin ito ng inyong mga nasasakupan at sila ay makapamumuhay ng maunlad at mapayapa. At higit sa lahat ay makapananampalataya sila ng magaan, mapayapa sa ating manalapang muli, magandang hapon sa inyong lahat at gagawin.